Okay, banat by content muna tayo. So medyo sa-summarize ko na lang tong pinapakita niyang dokumento. Although pakinggan natin ang Pawang family businesses Okay. ito, kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, Yeah. ama at si Wen Yilin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wen Yilin. Sa Valenzuela pa kay Senator Win. So, ganito kasi yan, mga kamatis. Bago natin pakinggan si Banat Bay tumira ng mga supot na argumento, I just wanna inform everyone of my position dito sa mga hearing na to. Lahat ng hearing na yan is very important. Wag lang sana yung parang moro-moro, like yung PDEA leaks. Yung PDEA leaks kasi alam naman natin na kalokohan lang yan. 12 years na pala yon. Di ba? Ano pa point nun? Di ba? Kasi nga, ano na yun eh. Dapat tinapos na yun na noon pa. Kaso since may kasiraan yun sa current administration, talagang yung mga DDS na senador, pinupush yun. Okay? Understandable yun in a political sense. And hindi nga credible yung nakaupong ano dun eh, yung nakaupong witness dun eh, di ba? Or resource person eh. So I would say mga kamatis, mga kaibigan, na there are Senate hearings na okay, meron ding hindi. Yung kay Alice Guo, in my opinion, it's of national importance. Bakit? Kasi we can all see na ang daming pogo dito. Hindi tawag dito, hindi sikreto na maraming pogo at maraming Chinese dito. Kung kayo ay sumasakay sa Grab, pag tinanong mo, tas between Pasay and Makati yung ruta nyo, they will always tell you a story about Chinese passengers. Kasi marami na sila dito. Now, okay lang naman kung bakasyonista eh. Kaso kung merong mga ginagawang nefarious at hindi makaaya-ayang mga galawan, then we have to intervene. Okay? Ang problema lang, may kakulangan ba yung batas? Yun nga yung inaalam sa mga hearing na ganito eh. Para kasing hindi na naman na yung kasuputan ni Banat Bayat kasimpanya dun sa babae na si Alice Guo ay lumalabas na naman dito. Malamang kasi kaalyado din nila si Alice Guo kaya pinoprotekta nila. Pakinggan na lang natin siya. At yan, spy. Alam mo, ikaw May lang source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag. Di, alam mo ang tawag dyan? Awareness. Para maging aware ang tao. Kasi alam mo, ganito ha. Eto na. May mga pag-aaral yan eh. May mga pag-aaral yan. Ano ba ang way para manalo? Kunwari sa susunod na eleksyon. Una, hindi naman re-electionist sa 2025 series sa Ontiveros. Kakapanalo niya lang. Palakpakan. Palakpakan ang mga tumindig. Di ba? So, hindi applicable sa kanya yung argumento mo. Kung ang 2028, ang layo pa nun. Dadaan muna tayo ng 2025 bago tayo dumaan ng 2028. So, doon pa lang, bullshit na yon. Pero, at saka kung papogian lang pala, edi mas questionable yung PDEA leaks. Kasi, 2025 yon. And ngayon kasi yung popularity ni Sara Duterte at saka ni Marcos medyo bumababa na. Di ba? So, kung meron applicable dyan sa sinasabi mo, sa mga DDS na senador yun. Kay Bato, applicable yun. Hindi kay Risa. Kasi si Ma'am Risa hindi yan tatakbo sa 2025. Pero tuloy pa rin natin. No way. So pag-aaralan niya. Tapos itong mga senador na ito, pag nalaman na nila yung ano yung sentimento ng tao through the survey, diyan sila didiin. Alam mo kasi, multifaceted kasi itong campaign ng gobyerno against the Chinese aggression. The Chinese aggression goes beyond the West Philippine Sea. Merong domestic, yung mga pogos, and meron din international, West Philippine Sea. Gets mo? Ang hinahandle nila Marcos, nila Sir Martin, yung nasa international. Yung dito sa local, yung mga senador dito, like si Ma'am Risa, si Sir Win, si Ma'am Loren, they are all
trying to come up with laws to protect our country from the domestic Chinese aggression via the Pogo. Kasi grabe yung Pogo boy eh. Bobo ka ba talaga? Sa West Philippine Sea, yung mga ano naman, yung mga Chinese counterpart na nambabasa sa mga Pinoy. Oh, simple, very simple. Nonood lang ng balita. Ito naman trabaho nating lahat na ibig ko sabihin sa YouTube. Mag-react sa mga kaganapan sa bayan. Ang gagawin mo lang ay manonood ka. Habang nagmomotor ka, ako habang nagdodota ako, nakikinig ako ng politika. Most of the time na nakikita nyo dun sa mga finding match ko, nakikinig akong politika nun kasi sayang naman yung oras, di ba? I have to listen para pagka nagbigay ako ng komentaryo sa taong bayan, maayos. Ikaw, tagal-tagal mo nang ginagawa ito, napakabobo mo. Ano na, Banat Bay? Ako, Banat Bay. Let's go. Kasi may hinamon ako ng debate. Kasi nakita ko coach nung isang araw. Sabi ko, putang ina. Baka mag-promote to ng course. So, hinamon ko inano ko lang, kinip ko lang sa comment section. Pero para sa'yo, Banat Bay, special ka sa akin. Yung iba kasi, alam nyo kasi ako ganito ko lang tinitignan tong political na to. Lahat kami ng mga kaibigan ko, iba-iba kami ng paniniwala. Meron akong mga kaibigan sobrang makatulfo. Meron akong mga kaibigan na ayaw kay Tulfo. Meron akong mga kaibigan na mga DDS. Meron akong mga kaibigan, mas marami, na Pinklawan. So, iba-iba kami ng paniniwala, pero nagre-respeto pa rin kami as bilang mga tao. Kasi constitutional rights naman natin na magkaroon ng iba-ibang opinion. Pero, kaya sa politika, sobrang daming pwedeng i-debunk Sisimulan ko kay Banat Bay, siguro mag-work my way up doon. Pero ito kasi, it hits home kasi, I had friends who worked for Pogos before. Pag alis ni Duterte, sabi ko sa kanilang ganun, alis na kayo dyan. Ayos, good advice, good advice. Kasi nga, yan na, nagkakaipitan na. Tuloy natin. Siguro, naisip nito ni Ontiveros, maganda ito kasi maraming nagagalit kay Guo. Maraming hindi naano kay Guo. So, sakyan natin tong issue na to para ako ang bida. Hindi yun. Hindi yun totoo. Kasi, look, si Jinggoy may moment doon. Kumain ka na ba? Ay! Si Sir Rapi meron. Nagpa-lie detector ka na ba? Si Ma'am Loren meron. Saan ka ba lumaki? Di ba? Lahat ng senador doon, may moment sila of trying to ferret out the truth. Kasi nga, this is of national importance, Banat Bay. A mayor, a sitting mayor, sa likod ng kanyang munisipyo, ay merong putang inang Pogo Hub na pagkalaki-laki at wala siyang alam sa mga nangyayari doon. Questionable yun. Ngayon, try to watch international news habang naglolol kayo, habang nagdodota kayo, habang nagtatrabaho kayo, and look at yung mga Chinese sleepers na tinatawag. Ito may papakita ko sa inyo. And this is very important. This is, ayan, merong hindi lang sa Chinese Embassy spies, UK, ayan. See, it's all around the world itong mga quote-unquote Chinese spies na to or yung mga sleeper cells na hindi naman necessarily kailangan mong maging spy yung parang pero pag may pro-Chinese hard CCP, let me just anuhin ko yun i-word ko ng tama, pro CCP na pro CCP yung kay shipping na yung sa presidente nila na sentimento, doon pa lang okay na okay ka na sa Chinese government. We're not talking about the Chinese race, okay? Tropa natin lahat yan. Ako, mahilig pa rin ako sa chinita. Ano ang kala nyo? Kaso, syempre, yung chinita ay hindi dapat makasisipi. Aba puta, Pinoy tayo! Pinoy tayo, mga lods! Tuloy na natin. Dabidan na naman ako. Di ba? Ganun. So, ito na yung kanyang kitang-kita nyo naman. Kasi, eto coup de grace. ako I encourage them
Kung talagang napakarami nyo ng ebidensya, Yan na. sampahan nyo na ng kaso. Ang dami nyo na palang ebidensya. Oo nga, sinampahan na nga ng kaso. Di ba alam? Hindi ganyan kakabobo. Tanga talaga to isang to. Hindi, bobo talaga si Banat Bay. Sorry hindi ka ganun katalino talaga Banat Bay. Kasi etong information na to can be easily found in Google. And Department of Interior and Local Government filed graft charges against Bambam City Mayor Alice Guo over her reported involvement with Pogo offshore in her locality. See? So, sinampahan na ng kaso. In the words of Antonio Luna, may nangyayari na. Okay na, Banat Bay. O, di tapos na yung argumento. Yung 18 minutes mong iyak dito. Actually, pinanood ko yan. Lahat yan. Meron pa siyang i-mention dito about sa mga fake na mga dokumento sa LTO, tapos bakit daw sa Lazada ang bilis bumili ng peking Kondakron sticker. Peke nga parehas daw. Kasi nga peke, walang papel. Gets mo ba? Anyway, yun na yung last point natin kasi I wanna debunk that para naman it leaves a bitter taste in his mouth. Na matinding parusa sa mga tiwali sa gobyerno na mga naglalabas ng mga peke at nagpapalusot ng mga peking dokumento. Ayan, so ang iniiyak niya dito, bakit daw lagyan daw natin ng mas malakas na parusa yung mga nasa gobyerno na naglalabas ng mga fake documents. Kung totoo nga talagang pineke, kasi nga 'di ba ang isang point nung hearing ni Ma'am Risa is to kasi nga maraming iffy na documents etong si Laguo na coming from the government herself. Kumbaga may collusion na nangyayari, yun ang ini-imply nun. Hindi kino-conclude, ini-imply. Let me just qualify my statement there. Yun nga, paano ba nalaman lahat yung mga yon? Hindi ba nag-hearing, tanga? Buisit! Oo nga, paano nila nalaman na peke yung mga dokumento or may questionable yung mga dokumento, ay di nag-hearing. Ang problema, hindi ganun katindi yung batas na pumaparusa doon. Meron ako nakausap na lawyer kasi meron akong kilala na nagpeke siya ng ID para sa OLJ, yung online job hiring na yan. Ang sabi sa akin, ang multa dyan, 1 milyon. Sabi ko, puta, kung mayaman yung tao, maliit yun. So, ibig sabihin, yung dyan pa, magkano ba yung multa dyan? O baka administrative case lang yan. Yung criminal complaint, baka matagalan pa. Gets? So, ibig sabihin, yung ginagawa nila Ma'am Risa, gumagana. Kasi nalaman natin na puta, yung pekean pala dito to the next level lang. Anong iniiyak mo ngayon? Di ibig sabihin lahat ng argumento mo walang kwenta. Gusto mo lang talagang pasaringan si Ma'am Risa Hontiveros. Ganun, boy. Pasaringan mo nga sila Marcos. Kasi at least yung speech ni Marcos maayos-ayos, di ba? Shoutouts kay Marcos. At saka di ba, kung alam nyo, this is not a perfect government, pero at least we're fighting back. Yun ang gusto ko. Paano? Yun lang. Banat Bay. Usap tayo sa mata. Gege mga lods.